Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Pancreatitis. Yes. Okay, ang pancreas ay sa Tagalog, Lapay. lapay. So, Saan ito nakalagay, Doc? Dito Nasa sa likod yan ng sikmura natin. Sa Okay. likod yan, nakabalot dyan yung ulo niya, nakabalot sa unang at pangalawang parte ng maliit na bituka. Small intestine. Oh, okay. Small Oo. intestines. Pareho silang lagusan ba ng katas ng abdo. Yun. At ang gawain ito, Ang gawain niya, may mga selula siya. May alpha, may beta, may delta cells. Pero napakakilala nyo yung tinatawag na insulin. Nga. Siya po ay isang hormone na nilalabas ng lapay na para tanggapin, para gamitin yung asukal sa dugo natin, gamitin bilang enerhiya. yun. Bakit namamaga? Minsan kasi, Ay, wait lang. Sorry. Oh. Ano yung pancreatitis? pancreatitis ay namamaga si lapay. Mm. So, dahil maliban sa mga cells, nandyan siya, meron siyang tinatawag na chemical or enzymes. Pampatunaw ng carbohydrates, Okay. pampatunaw, pampametabolize ng mantika at taba. Oh. So, kadalasan, Pag sumusobra ka, yun, katakawan, heavy meal, alak, minsan bato sa abdo ay pwedeng mag-cause din ng pancreatitis. Dahil bilanggit natin kanina, may kanal siya eh. Kung siya ay pagawaan ng hormone, pagawaan ng enzyme, syempre meron lagusan yan. ilalabas niya kasi lalabas niya sa sistema, sa bitoka. Ang exit ba, ang lagusan ng exit point niya, parehong exit ni katas ni abdo sa gallbladder. Okay. Sa maliit na bituka, isang pintuan sila eh. Okay. So, pag may bato na naipit doon dahil may bato sa abdo, ay di lumusot sa kanal na iyon, hindi mailabas, so apektado yung katas na nilalabas din ni lapay. Oo. Pagka hindi na ilabas nila pa yung katas na iyon, Yan na, kakainin niya sarili niya. Dahil ida-digest, maapektuhan ang sarili niya. Auto, sarili, digestion. Sarili niyang ngangat-ngatin. Dahil, sinabi ko, itong mga chemical, pampatunaw ng carbohydrates, ng oil at fats. Adi itong organ, may protein, may carbohydrates din. Kakainin ko sarili ko, auto, digestion, pues, nasugatan ako, namaga ako. Pancreatitis. Parang paulit-ulit na lang kasi Yes. hindi siya tawag doon, hindi siya na i-distribute. Yes. So ipaproseso na naman niya. Oo. At ayaw pa rin. Tama, parang Okay. tinamaan niya ang sarili So niya. parang pagod na pagod siya, ganon? Hindi naman exactly pagod na pagod dahil alam ng sistema, alam ng utak kumain ka. Oo. Alam ng utak mo na mataas ang asukal ng dugo mo. O sino sa ating mga pabrika ng katawan ang magpapatunaw o magpapabawas ng asukal? Lapay. So magtrabaho ka. Nagtrabaho siya. Hindi mailabas. Oo nga. Pues, nagkaroon ng problemang pamamaga. So, pero bukod doon sa bato na galing sa abdo, Oh. ano pa ang pwedeng cause kung bakit? Mataas na triglycerides. Ay. Yun. Mataas na LDL. Oo, triglycerides. Mataas na pag-intake ng alak. Alcoholic beverages. O, teka muna, Doc. Iba-iba kasi yun eh. Oo. Saan nakukuha ang mataas na triglycerides? Kanin. Tinapay, pansit, pasta. Carbohydrates. Kasi Ayan. i-breakdown mo yan, may triglyceride po Ayan. siya. At tapos, bukod pa yung matakaw ka na sa carbohydrates, umiinom ka pa. Ay, oo. Itong pancreatitis na ito, dati pag binabasa mo yung mga researches, ang tawag dyan, bangungot syndrome. Yung biglang nagde-deads ka na lang. Habang tulog. Yes. Okay. Dahil, kaya nga sabi natin, huwag pong matulog na sobra o busog. O yun. You get it? Oo. Dahil, nagda-digest ka pa rin eh. Oo. Tumitigil ba tayo sa pag-digest, sa panunaw? Hindi. Patuloy-tuloy yan. Bakit siya magda-digest? Dahil may kinain kang heavy.
Okay. Yun. Ah. Ito yung tinatawag dati na bangungot syndrome. Gaano kadalas ang ano? May degree ba of how do you call nakuha May mo ba kategorya yun? ba? Ganon. Hindi, Doc, yung ilang beses na mangyayari ito bago maapektuhan ang pancreas. Yung halimbawa, like for example, ngayon mo lang ginawa yun na nakatulog ka ng busog or kailangan maraming beses. Ay, pwedeng one time, big time. Ay, pwede one Oo, time. pwedeng one time, big time. Pero, madalas din ho na magkakaroon ng maliliit na episodes na tinatawag na acute pancreatitis. Biglaan sa loob ng 2-3 araw, na-resolve na ang problema. Anong sintomas nito? Ito na nga, sobrang pananakit sa tiyan. Abdominal cavity, no? Ang sakit ng tiyan mo, tapos parang dire-diretso ang tagos hanggang sa likod mo. Parang direct boring, parang na-stab ka. Okay. Ganun. And then, yung iba, sa sobrang sakit, nasusuka. So, hindi yun nangyayari sa akin? Hindi. Dahil matetest po yan sa dugo. Oo? Wala Makiki- sa sintomas? Sintomas meron din. Pero ang pananakit ng tiyan kasi, napaka-vague ba? Pwedeng sikmura, pwedeng abdo, pwedeng lapay, pwedeng General. malita bituka, pwedeng pilipit, pwedeng tumor. Ang daming rason para Okay. magkaroon ng pananakit. But, pwede natin i-document ito. Pamamagitan ng dugo, yung serum amylase Okay. at serum lipase na siyang galing sa lapay. Anong laboratorio doon? Doc? Serum lipase at amylase. Ito ay enzymes Okay. na panunaw lipase. Panunaw po ng taba at mantika. Lipids. Oo, Lipase. lipids. Amylase naman, yun para sa laway. Okay. Yung amylase patunaw ng carbohydrates. Okay. Diba? Pagka Yun. mataas yun, Ay, yun na. Libo-libo. Libo. Number. Ang 1,000 plus, yung ganyan. Kasi 0 to 40 lang, 0 to 20 ang lang. kailangan, ang normal. Ang normal as in, wala pa nga. Kakaunti lang, lalo pa kung empty stomach ka. Pero so kung merong Yun, magkakaroon ng komplikasyon. Now, binanggit ko acute. Meron yung ngayon lang, meron ding chronic. Ibig sabihin, sa tagal na, sa dalas pa na magkaroon ng pancreatitis, nagkaroon ng peklat-peklat na sa loob ng pancreas. Okay. So, nagkakaroon ng tinatawag na calcifications, paninigas o nawawalang silbi. kinakalyo. Kinakalyo. May ibang lugar na parang nagkakaroon ng pagpapalya. Oo. And, yun na, later on, nawawalang silbi, nagkakaroon ng chronic pancreatitis. So, with the chronic pancreatitis, what can happen? Pwede ka magkaroon ng dysfunction, nawawala ng silbi, itong silapay mo. Diabetes? Pwedeng mag-promote ng poor sugar control. Hindi pa natin pwedeng sabihin kaagad na diabetiko ang isang tao, pero yung asukal niya mismo pumapalo na. Tumataas minsan. High blood pressure? Blood pressure, hindi naman. Pero pag sobrang sakit, syempre apektado din ang blood pressure. Pero hindi po siya sanhi ng hypertension. Now, Can ito, I die from this? oh yes! Kung ito ay kinain o auto-digest yan, kung yung laman mo ay may ugat, di pwede kang magkaroon ng tinatawag na hemorrhagic pancreatitis. Anong Dugo? hemorrhage? Dugo. Oo. Nagkalat. Di ba? Oo. Hemorrhagic pancreatitis. Wow. Nangyayari po yan. Pwede ba itong mag-umpisa sang cancer? Hindi naman. Hindi naman. Pero syempre, mas mataas ang risk. Okay. Hindi kaagad direct cause of pancreatic cancer. Pero sa paulit-ulit mo, nagkakaroon ng sugat, naghihilom siya on its own, nagkakaroon ng risk para mag-develop ng cancer sa pancreas.